Ako si Maria Santos, 22 taong gulang. Noong mga panahon na nagmamahalan pa kami ni Daniel, parang walang mas maligayang tao sa buong mundo kaysa sa akin. Ang sipag niyang alagaan ako, lagi siyang may payong para sa akin kahit maulap lang ang langit, at kapag bumibili siya ng tinapay mula sa panaderya, 2 beses pa niyang binabalaan ang tindero kung ilan ang gusto niya para sa akin. Ang kanyang ina, si Lola Sita, ay matamis noon tulad ng leche flan. Lagi niyang sinasabi sa akin, "Anak, pagpasok mo sa bahay na ito, biyaya iyon para sa buong pamilya namin, turing ka namin na sariling anak." Napakainit ng aking puso noon. Naniniwala akong nakapasok ako sa isang pamilyang may mabuting kalooban. Ngunit pagkalipas ng 3, 4 na taon ng kasal, ang kagandahang ugaling iyon ay unti-unting natanggal parang mga lumang balat ng sibuyas. Noong matagal na akong naroroon, nalaman ko ang totoo, hindi mayaman ang pamilya ng asawa ko gaya ng sinabi nila. Ang bahay na 3 palapag sa Quezon City ay nabili salamat sa tulong ng aking ina. Nangutang siya ng 2 milyong piso para mapangalanan ang titulo sa aming dalawa ng asawa ko. Ngunit dahil masakit pag-usapan, nanahimik na lang ako para sa kapayapaan ng tahanan. Hanggang sa araw na iyon, mainit ang tanghali sa Maynila, isang Sabado, bandang alas 11, binuksan ni Lola Sita ang pintuan para sa 2 bisita, si Ate Nilda at si Ate Tessie. 2 babaeng ang talino sa pakikipagtsismis ay walang katulad sa buong barangay. Pagpasok pa lang nila ay nagpaligid-ligid na ang kanilang mga mata sa buong sala, parang inspektoreya ng Meralco. Malinis na ang kusina. Nilabnas na ang sala ni Lola Sita mula kanina pa. Nakahanda na ang hapag-pritong lumpiang Shanghai na bagong-bago, embutido, sinigang na baboy at isang pinakbet na mabango. Ang aking ina, si Nanay Lusing, ay galing pa sa Batangas para bisitahin ang kanyang apo. Hawak niya ang isang bag na puno ng kakanin, bibingka, puto at dala-dala pang ilang daing at bawang. Pagpasok pa lang niya sa pintuan, magalang na agad ang aking ina. "Manang, dumating po ako para bisitahin ang aking apo ng ilang araw. Nagdala po ako ng kaunting pasalubong mula sa probinsya." Hindi pa niya natapos ang pangungusap nang mapangiwi na ang tingin ni Lola Sita at nagsalita siya ng parang walang anumang pinag-isipan. "Ay oo, ibaba mo na lang iyon sa kusina, Manang Lusing. Dito itataas para sa mga bisita." Magaan ang mga salitang iyon para sa iba, ngunit para sa akin parang tampal iyon ng diretso sa mukha. Nagtigil saglit ang aking ina. Ang manipis niyang mga kamay ay kumapit ng mahigpit sa bag ng kakanin, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaba iyon sa tabi ng pintuan ng kusina. Ngumiti siya nang tila walang pakialam. "Sige po," at tahimik na bumaba siya sa kusina. Ang hem ng kanyang baro ay bahagyang kumalabit sa hagdan habang bumababa siya. Si Bea, ang aking anak, ay nakatayo sa gitna ng hagdan, hawak ang kanyang manika. Nakalukob ang maliliit niyang mata sa kanyang lola habang bumababa ito, parang isang bagay na hindi pa niya maiintindihan. Nakaupo ako sa sala, hawak ang kutsara, ngunit nanginginig ang kamay ko ng kaunti. Lumingon si Lola Sita sa mga bisita, masayang nagsalita, "Maupo na kayo, masarap ang lumpia rito." Wala siyang iniimbita ang aking ina na umakyat, wala kahit isang tingin na pag-aalaga. Sa gitna ng maliwanag na sala, naramdaman kong napakaliit ko, parang isang butong alikabok. Sinimulan ni Ate Nilda ang pakikipag-usap. "Galing ba sa probinsya si Manang Lusing?" Mula sa ibaba ng kusina, sumagot ang aking ina. "Opo," ngunit si Lola Sita ay mabilis na pumasok sa usapan. Parang natatakot na umakyat ang aking ina sa sala. Sanay na siya sa ibaba, mas komportable roon, masikip dito sa itaas. Naramdaman ko tulad ng pagpiga ng tela sa aking dibdib. Ang sala ay malaki pa ng ibang kwarto at dapat ay maayos na magkasya ang lahat, ngunit pinaglalabanan ko ang aking sarili. Si Daniel, ang asawa ko, ay nakaupong parang estatwa. Nakatitig siya sa plato ng pinakbet, parang isang aritmetikang hindi niya magayang sagutin. Tumingin ako sa kanya nang may pananisi, ngunit umiwas siya sa aking tingin na parang umiwas sa tanghaling araw. Sa sandaling iyon, narinig ko ng malinaw ang tunog ng kirot sa aking dibdib,
Malinaw pa ito kaysa sa lahat ng ingay sa paligid ko. Isang bahay na 3 palapag at 2 hapagkainan, isa para sa mga bisita, isa para sa aking ina. Hindi ko maintindihan kung bakit ako patuloy na nakaupo at nanahimik. Marahil hindi pa ako sapat na matapang, o marahil binibilang ko ang bawat patak ng kirot na humahadlang sa aking puso. Sa sulok ng sala, ang drawer ay bahagyang nakabukas, nagpapakita ng pula-pulang folder ng mga papeles. Ang mga papeles ng pangungutang ng 2 milyong piso na kinuha ng aking ina para sa amin. Puno ng tawanan at kwentuhan ang sala, ngunit sa aking isipan ay isang pangungusap lang ang umaandar. Pinayagan kong humiya ang aking ina sa loob mismo ng bahay na inutangan niya para sa akin. Dahan-dahan kong ibinaba ang kutsara, tumingin sa hagdan, at nangako sa aking sarili ngayong araw magbabago ang lahat. Bumaba ako ng aking plato ng kanin sa kusina habang nagsisimula pa lang ang usapan sa sala. Ang mga manugang ngayon dapat marunong umintindi. Narinig ko iyon mula sa itaas at halos mapahimas sa galit. Ang kusina ng bahay ay hiwalay sa sala ng isang mahabang pasilyo. Sa init ng tanghali, amoy nilagang kangkong ang hangin na halong amoy ng daing na dala ng aking ina mainit-init at pamilyar hanggang sa pagiging mapanlumo. Nakaupo ang aking ina sa maliit na mesa malapit sa bintana. Sa harap niya ay isang mangkok ng kanin at isang platito ng daing lang. Si Bea ay nakaupo sa tabi niya, umaalagwa ang mga paa, masayang kumakanta ng maliit. Nang makita niya akong bumaba, taas-baba ang kanyang ulo sa pagtatanong, "Mama, bakit hindi kumakain si Lola sa itaas kasama natin?" Nabulunan ako. Hindi pa ako nakapagsalita nang nauna na ang aking ina sa sagot. Hinimas ang ulo ng apo, ang tinig ay malambot tulad ng hangin sa bukid. Mainit sa itaas, mas malamig dito sa ibaba. Kahit saan kumain ang Lola basta may kanin at kasama si Bea, masaya na si Lola. Alam ko na sinasubukan niyang ngumiti para hindi ako masaktan, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Sapat iyon para maisipan ng aking puso kung paano masakit. Umupo ako sa tabi niya, hinahawakan ang mangkok ng nilaga para hangaan ito. Tumingin ang aking ina sa akin at mahina siyang nagtanong sapat na para marinig ng dalawa lang naming magina. "Maayos ba sa itaas, anak?" Tumango ako para matapos na ang paksa. "Opo, nanay." Ngunit tumutulo na ang luha ko nang hindi ko napipigilan. Mainit-mainit ang hangin ng kusina nang puno ng kalungkutan. Sa ilalim ng aking paa ay mga lumang tile na paborito ng pamilya ng asawa ko noon. Sa dingding ay ilang kalawang na kawali na binitay ng kapatid ng asawa ko para sa dekorasyon. Ang amoy ng daing na may sili at hilaw na kamatis ay nagpaalaala sa akin ng pagkain sa probinsya noong bata pa ako, kung kailan hindi kailanman pinaupo ng aking ina nang nag-iisa. At ngayon, ang aking ina ang pinaupo sa ibaba ng kusina sa loob mismo ng bahay na pinagutangan niya para sa akin. Tinanong ni Bea, "Si Lola ba ay kumakain sa ibaba kasi mahirap siya?" Nagulat ang aking ina. Nagulat din ako. Si Bea ay maliit pa ngunit matalim ang tainga ng mga bata, narinig siguro niya ang ilang bahagi ng pag-uusap sa sala. Ibinaba ng aking ina ang kanyang kutsara, tumingin sa apo nang may pagmamahal ngunit puno ng kalungkutan ang mga mata. "Walang taong ipinanganak para kumain sa ibaba dahil mahirap, anak. Minsan lang ay hindi nagkakaintindihan ang matatanda, kaya inilalagay nila ang sarili kung saan mas madali para sa kanila." Nakita ko na namumula ang kanyang mga mata. Ang pangungusap na iyon ay tila simple ngunit para sa akin ay parang maliit na patalim na dahan-dahang pumipiglas sa aking puso. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina, ang kamay na gaspang, matinik at pinahirapan ng isang buong buhay ng pagtratrabaho para sa akin. Ang kamay na iyon ay hindi kailanman pinagpahalagan ng sinuman, kahit sa loob ng bahay ng kanyang sariling anak. Naisip ko, kailan ba ako naging taong nagpapatuloy sa kahirapan ng aking ina? Bumalik sa aking isipan ang isang alaala. Noong nagpasya kaming ni Daniel na bumili ng bahay, sinabi ni Lola Sita, "May pera kami, pero bakit namin gagalawin iyon? Mag-utang na lang kayo para matuto kayo." At pagkatapos ay magalang na mungkahing ang aking ina ang mag-sign ng pangutang dahil ang mga matatanda na may titulo ng lupa
ay mas madaling makakakuha ng pautang. Nagtiwala akong mga bata. Nagtiwala rin ang aking ina. Nagdala siya ng buong bundle ng mga papeles mula sa Batangas, pumirma, pinagutangan ng 2 milyong piso para magkaroon ng kanyang anak ng tahanan. Sa loob ng 5 taon, kami ni nanay ay nagbayad ng installment bawat buwan at ngayon ang pinapababa sa kusina ay ang aking ina. Pagkatapos ng almusal, habang nililinis ng aking ina ang mesa, kumakanta siya nang marahan pinipilit na magmukhang masaya. Si Bea ay nagtatakbo-takbo sa paligid, isinasama ang kanyang manika para ipakita sa lola. Pinagmasdan ko ang dalawang ito at naramdaman ko na ang buong mundo ay lumiliit sa sulok ng kusina na iyon. Isang maliit, matandang sulok ng kusina, ngunit ito lang ang tanging lugar sa buong bahay na may tunay na init ng pagmamahal. Habang inaayos ko ang mga pinggan, narinig ko ang malakas na tawanan sa itaas. Ang usapan tungkol sa pagganap ng isang manugang, kung ano ang nararapat sa isang bagong miyembro ng pamilya, ay patuloy na bumabagsak pababa tulad ng maputol na sipain sa isang sugat. Hindi ko alam kung bakit tumayo ako at tumalon sa sala. Hindi ito dahil gusto kong makipagtalo, kundi dahil alam ko kung manahimik ako ngayon, manahimik na ako magpakailanman. Ang folder ng mga papeles ay nasa drawer ng sala, parang naghihintay na tawaging pangalan. Binuksan ko ang drawer, hinila ang folder mula sa mga papel. Ang mga pulang pahina, berdeng tinta at tatak ng bangko ay mabigat sa aking kamay, parang pinagsama ang lahat ng taon ng kahirapan at kahihiyan. Huminga ako ng malalim. Ngayon, sasabihin ko ang bagay na matagal na sana naming sinabi. Tumayo ako sa pintuan ng sala, mahigpit na hawak ang folder hanggang ang gilid ng papel ay namarkahan ang aking palad. Tila natigil ang aking paghinga. Sa mesa, masayang nagbubuhos ng tsaa si Ate Nilda. Ang mukha niya ay puno ng kasayahan. Si Ate Tessie ay nakaupo at ang kanilang tawanan ay parang may nagparadigs ng speaker sa tabi ng aking ulo. Humakbang ako ng isa pang hakbang. Ang tunog ng aking tsinelas sa sahig ay malinaw na maririnig at bigla na lang tumahimik ang buong sala, parang binuksan ang radyo at bigla itong pinatay. May gustong sabihin si anak. Ang sabi ko, nang mahinahon, maging kakaiba ito sa aking sarili. Itinangal ni Lola Sita ang kanyang tingin, ang mga mata nito ay matalim na nag-ikot mula sa aking mukha hanggang sa folder at doon huminto. Bahagyang natigilan ang kanyang mukha, ngunit tinakpan niya ito ng isang maputlang ngiti. May sasabihin ka ba na kailangan pang magdala ng mga papeles? May problema ba sa bahay na ito na kailangang gawing malakas ang usapin? Nagpatawa si Ate Tessie. Aba, ang batang manugang ng Manang Sita ay magsusulat na siguro ng kwento ng kanyang pagdurusa. Walang sumabay sa tawa niya ngunit sapat na iyon para mapainit ang aking dugo. Diretso akong lumapit sa mesa at inilagay ang folder sa mesa ng salamin. Isang malakas na tunog ang nagsilbing babala. Binuksan ko ang folder, binuksan ko sa eksaktong pahina na may nakasulat na pangalan ng nanghiram. Santos, Lucia C., pangunahing nanghiram. Layunin, tirahan, halaga ng pautang, 2 milyong piso. Dahan-dahan kong sinabi ang bawat salita. Ito ang mga papeles ng pautang kung saan ang aking ina ang pumirma. Ang bahay na ito ay hindi sa isa lamang sa mga nandito, sa itaas ito ay bahay ng aming pamilya. Ang pera ng aking ina ang ginamit para makuha ito. Hindi ako nagnanakaw ng karangalan ng sinuman, ngunit hindi rin ako tatanggap na may maghahangad ng utang na loob para maliitin ang aking ina. Natigilan ang buong sala, namutla si Lola Sita, napaluha si Ate Tessie, ngunit si Lola Sita lang ang nagpumilit na maging kalmado. Ang mga papeles ay isa pang usapin, at ang mga alituntunin ng tahanan ay isa pa. Ikaw ba ay nagnanais na agawin ang bahay ko? Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Hindi ko pa sinabi ang salitang iyon, ngunit kung ang aking ina ang pumirma ng pautang para sa bahay na ito, ang aking ina ay may karapatan na umupo sa hapagkainan sa itaas, hindi siya dapat itaboy sa ibaba ng kusina tulad ng isang estranyo. Walang nagsalita. Ang ingay lang ay ang pagtatapon ni Lola Sita ng takip ng tipot sa mesa. Si Daniel, na nanahimik mula kanina,
ay nagsalita ngunit mahina parang isang taong nakatayo sa tulay na umuuga. Hayaan mo na siyang magsalita, huwag hayaan ang mga bisita na mahirapan. Lumingon ako sa kanya at narinig ko ang sariling boses ko na sinasabi ang salitang matagal ko na pinigilan. Hindi ang mga bisita ang mahirap, ang asawa mo ang nahirapan. Ang iyong ina ay napakagastos tignan. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita. Nagkunwari ang isa na umubo, nagkunwari ang isa panghumigop ng tsaa. Ang hangin ay naging makapal, tulad ng usok bago ang isang ritual. Bigla na lang tumayo si Lola Sita. Ang tunog ng kanyang upuan ay parang nakasugat sa gulugod ko. Naglagay siya ng kamay sa mesa. Mapakalika, ito ang aking bahay. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan dito. Mahinahon akong sumagot. Ang ating bahay. At hindi dumating ang aking ina para mapahiya. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng ingay sa pasilyo, magaan na tunog ng tsinelas. Lumingon ako. Ang aking ina ay nakatayo doon. Hindi ko alam kung kailan siya umakyat, ngunit ang basahan ng pinggan ay nasa kamay niya pa. Narinig niya ang lahat. Naramdaman ko na bagsak ang aking puso. Tumingin ang aking ina sa akin, ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan, ngunit hindi kalungkutan dahil sa kung paano siya tinrato. Kalungkutan dahil nakita niya ako na nakatayo sa gitna ng mga matalas na bato. Mahinahon niyang sinabi, "Sige na, anak, babalik na ako sa ibaba. Mga bisita sila, ayaw kong mahirapan ka dahil sa akin." Mabilis kong sumagot, "Nanay, hindi iyon mangyayari. Hindi kailangang umiwas ang nanay." Umalingaw-ngaw ang aking tinig sa sala at bahagyang natahimik ang lahat. Ngumiting magaan si Lola Sita. "Kita mo, ang sariling ina mo ay nakakaalam ng kung ano ang tama. Mas marunong siya kaysa sa iyo." Ang pangungusap na iyon ay nagpalabas sa huling pader ng aking pasensya. Itinulak ko ang aking silya, tumayo ng tuwid, inilagay ang kamay sa folder ng mga papeles. Ang nanay ko ay bumaba dahil mahal niya ako, hindi dahil natatakot siya sa sinuman sa mundong ito. At mula ngayon, kung may sasabihing isang salitang makakasakit sa aking ina, dadalhin ko ang nanay at si Bea pabalik sa Batangas. Ang bahay na ito ay hindi kasing halaga ng dignidad na tinatanggal nila dito. Walang nagsalita. Ang hangin ay lumamig, parang inilubog sa malalim na balon. Lumingon ako sa aking ina at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Malamig ang kamay niya. Malamig hanggang sa pakiramdam ko ay yakapin ko ang isang buong taglamig. Marahina ngunit sapat para marinig ng lahat, sinabi ko, "Nanay, mula ngayon, kakain ang nanay sa itaas kasama ko. Walang karapatan ng sinuman na itaboy ang nanay pababa mula ngayon." Natigilan si Lola Sita. Nagpalitan ng tingin ang mga bisita. Yumuko si Daniel, at ang langit sa labas ay nagdilim ng mabilis, parang may nagbaba ng kurtina. Alam ko na mula sa sandaling ito, hindi na magiging tahimik ang tahanan. Pagkatapos kong iakyat ang aking ina mula sa kusina, isa-isang umalis ang mga bisita. Ang amoy ng mainit na tsaa at ang presensya ng mga taong kaaalis pa lang ay nanatili sa sala, makapal tulad ng isang layer ng alikabok na ayaw matunaw. Narinig ko ang tunog ng bawat tsinelas na lumalayo, ang ingay ng pintuan ng rehas na isang beses na bumukas at nagpadala ng magaan sa aking puso, ngunit agad na naging mabigat ulit dahil apat na lang kami sa bahay. Ako, si nanay, si Daniel at si Lola Sita. Ang hangin ay naging makapal hanggang sa marinig ang tunog ng orasan sa dingding. Tinulungan ko ang aking ina sa hagdan. Malamig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit mas matibay na ang kanyang mga hakbang. Lumabas si Bea para yakapin ang hita ng kanyang lola, masayang nagsasalita nang wala itong tigil, gustong pasayahin ang lola. Tumingin ang aking ina sa akin, "Anak, huwag maging masyadong matigas. Nandito tayo sa awa ng iba. Natatakot ako na nagsalita ka ng ganyan." Mahina kong kinurot ang manipis na kamay niya. "Ikaw ang pumirma ng pautang para sa bahay na ito, nanay, tapos sasabihin mong nasa awa tayo ng iba. Hindi ko nahahayaang pahiyain pa ng sinuman ang aking ina." Bahagyang yumuko ang aking ina, huminga siya ng malalim. Sa buhay, ang mga mababait ay madalas na natatalo, pero hindi ko inaasahang darating ang araw na tatayo ka laban sa buong pamilya niya para sa akin.
Niyakap ko ang kanyang balikat, napaos ang aking boses. Kung nanahimik ako ngayon, paano ko titingnan ang nanay bukas? Tinanong ni Bea. Mama, malungkot ba si Lola? Hinaplos ko ang balikat ng anak ko. Hindi na anak, hindi na malungkot si Lola. Ngunit namumula ang mga mata ng aking ina. Nang gabing iyon, habang inilalagay ko ang mga laruan ni Bea sa silid, si Daniel ay nakatayo sa pintuan, pinipiga ang kanyang noo. Tumingin siya sa akin parang may gustong sabihin ngunit hindi kayang sabihin. Sa huli, huminga siya at nagsalita. Lumayo ka ng malayo. Lumingon ako at direkta siyang tiningnan. Malayo? Ngayon lang ba ito ang unang beses mong nakita ang ginawa sa aking ina? Nanahimik si Daniel. Nagpatuloy ako, mahinahon ngunit mabigat ang bawat salita. 5 taon na akong narito, ilang araw pa lang ang aking ina at pinapababa na siya sa kusina para kumain ng mag-isa tulad ng isang palaboy. Kung ang iyong ina ang ganyan ang ginawa, kaya mo bang lunukin iyon? Kinapit ni Daniel ang kanyang labi, nagmamaliw ang kanyang mga mata, pero isa nang matatanda ang aking ina. Natatakot akong nasasaktan mo siya ng hiya. Natawa ako, isang ngiting pagod at malungkot. Alam mo ba kung sino ang pinakahiya ngayon? Ako, ang aking ina, ang anak na pinagkatiwalaan ng isang tao at pinarating sa isang lugar kung saan siya ay tinrato tulad ng isang estranyo. Hindi makapagsagot si Daniel. Hindi nagtagal at narinig ko ang mga hakbang sa hagdan, magaan ngunit tiyak. Alam ko na kung sino iyon. Si Lola Sita ay tumigil sa pintuan ng silid. Ang liwanag ng ilaw ay nagpapakita ng bawat matinding linya sa kanyang mukha. Nagsalita ka ng ganyan sa harap ng mga bisita. Gusto mo bang mapahiya ako? Patag ang kanyang boses ngunit matalim tulad ng lasinyang kutsilyo. Ibinaba ko ang laruang hawak ko at tumingin sa kanya. Nagsabi lang ako ng katotohanan. Walang mali sa aking sinabi. Ang aking ina ang pumirma ng pautang kung gayon. Ang aking ina ay may karapatang kumain sa hapag sa itaas, hindi itaboy sa ibaba parang isang bisita sa daan. Lumapit siya sa akin, itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Ito ang aking bahay, ang mga alituntunin ay aking ginawa. Huwag mong kalimutan iyon. Lumapit ako sa kanya, diretso ang aking tingin. Ang mga alituntunin ay hindi para sa pag-insultahin ng iba. Ang mga alituntuning nagtataboy ng iyong biyenang misis pababa ng kusina ay mga alituntunin ng kawalang malasakit. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Huwag maging walang galang. Kung ikaw ay manugang noong lumang panahon, tatampalin ka ng walang awa. Banayad akong ngumiti. Mabuti at hindi na panahon noon ang aking pinabuhay. Inakala kong sisigaw siya, ngunit hindi. Sa halip, pinababa ang kanyang boses. Kung gusto mong gumuho ang pamilyang ito, ituloy mo. Hindi iyon babala. Iyon ay pag-iingat. Ngunit hindi na rin ako ang batang manugang na nanginginig pa. Sumagot ako. Ang pamilya ay masisira o hindi depende hindi sa akin, kundi sa kung paano tinatrato ng lola ang aking ina. Walang nagdagdag pa. Ang ingay lang ng gabi na pumasok sa bawat puwang ng silid. Nang umalis siya, tumayo ako nakasandal sa dingding. Bahagyang nanginginig ang aking kamay. Kahit gaano kakatapang, tao ka pa rin. Natutulog si nanay sa ibaba. Maliit pa si Bea. Nag-iisa ako sa labanan na ito. Ngunit habang iniisip ko, mas malinaw pa ang lahat. Kung hindi ako tatayo ngayon, maaaring may isa pang hapag sa kusina bukas at makaraan para sa mga taong mahal ko. Tumakbo si Bea papunta sa akin at niyakap ang aking binti. Ngayon ay antok na. Mama, huwag ka malungkot ha. Lumuhod ako at niyakap ang anak sa aking mga bisig. Hindi ko napigilan ang luha. Nangako ako sa aking sarili. Habang mahina kong kinurot ang kamay ni Bea, nangangako ang mama na mula ngayon, walang sinuman sa ating bahay ang kakain sa ibaba ng mag-isa. Nang gabing iyon, lumubog sa katahimikan ang bahay. Ang ingay ng bentilador sa kisame. Ang ilang hampas ng aso ng kapitbahay bago tuluyang tumahimik. Ang dilim na kumakalaykay mula sa hagdan hanggang sa kusina, parang ang lamig ng katahimikan ay gumagapang sa bawat tile. Nakahiga ako sa tabi ni Bea. Natutulog na ang bata ng mahimbing. Ang maliit na kamay ay nakapatong sa aking dibdib, parang gustong hawakan ang isang pahinga. Ngunit ang aking mga mata ay bukas
at hindi makatulog. Sa aking isipan ay paulit-ulit ang larawan ng aking ina na nakatayo sa kusina na may mangkok ng kanin at maliit na platito ng daing. Sa itaas ay maingay ang tawanan, parang wala namang babaeng buong buhay ay nagsakripisyo para sa kanyang anak. Bigla na lang nanigas ang aking dibdib, kahirapan, galit, habang lahat ay naghaluin. Bandang hating gabi, lumabog ang aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Pinalagay mo sa kahihiyan ang iyong biyenang misis sa harap ng lahat, walang iginagalang iyon sa sinuman. Nagtitig ako sa mga numero. Hindi ito nakasave ngunit naalaman ko na si Hana ito, ang kapatid na babae ni Daniel. Hindi pa ako nakapagsagot nang dumating ang ikalawang mensahe. Magaling ka. Nagsalita ng lakas sa harap ng bisita at sinabi mong may pangutang ang nanay mo. Nakakatawa naman. Yung bahay ng pamilya nila ay nandoon na noon pa, ikaw ba ay nagnanakaw? Bahagyang kumuning ang aking kilay. Handa na ako sa mga ataking ito, ngunit hindi ko inasahang magiging mabilis ganito. Ang ikatlong mensahe ay mas mainit pa. Bukas magtitipon ang mga kamag-anak, mag-ingat ka. Pinigilan ko ang aking telepono. Nag-init ang dugo ko, papunta sa aking mukha. Bago pa ako makapagsagot, nagbukas ang pintuan ng silid at dahan-dahang pumasok ang aking ina. Hindi ka pa natutulog anak? Itinago ko ang aking telepono at umiling. Hindi pa ako inaantok. Umupo ang aking ina sa gilid ng kama. Ang matandang kamay ay banayad na nag-ayos ng aking buhok tulad noong bata pa ako. Alam ng nanay na malungkot ka, ngunit kung may nangyayari, huwag itago sa nanay. Huminga ako ng malalim at nagsandal sa balikat ng aking ina. Nanay, pakiramdam ko ay nag-iisa akong naglalakad sa gitna ng palengke sa hating gabi, saan man tumingin, may nagmamasid at humusga. Niyakap ng aking ina ang aking balikat, ang boses ay malalim at mainit. Nag-iisa kang lumalakad ngunit hindi ka nag-iisa. Nandito ang nanay. Pagkatapos ay banayad na hinampas niya ang aking likod. Magaan ang palad, ngunit para itong nagbibigay sa aking kaluluwa ng isang matibay at malambot na sandigan. Higit sa lahat ng salita, ang init ng kamay ng aking ina ay nagpagising sa akin ng higit pa. Nang lumabas ang aking ina, binuksan ko ulit ang mensahe ni Hana. Hindi ako nagsumpa, hindi nakipagtalo. Nagpadala lang ako ng isang pangungusap, nasa hangganan na ng aking pasensya. Bukas, kung gusto ng lahat na makipag-usap, magsasalita ako ng malinaw. Wala pang 10 segundo, nagbalik si Hana. Ganon? Sino ang tinatatakot mo? Walang natatakot sa iyo sa bahay na ito. Natawa ako, isang ngiting walang kasiyahan. Natatakot ako. Para sa aking ina, para sa aking anak, ngunit hindi ako natatakot sa kawalang katarungan. Kinaumagahan, bumaba pa lang ako ng kusina nang marinig ko ang bulong-bulungan sa labas ng bakuran. Isang grupo ng 3 o 4 na matatandang babae mula sa pamilya ng asawa ko ang dumating. Ang lakad ay puno ng determinasyon, parang handa silang magsagawa ng isang investigasyon. Nakatayo sila sa bakuran at bago pa man pumasok ay nagsasalita na ng malakas. Saan si Maria? Nandito ang tita, may itatanong. Lumabas ako. Pinigilan ang aking boses na maging tahimik. Nandito po ako. Ang isa sa mga babae, bandang 50 taon, ay direkta ang tanong. Totoo bang nagsalita ka sa harap ng bisita na ang nanay mo ang may pautang ng bahay? Hindi ako umatras sa sagot. Opo. Nagsabi po ako ng totoo, kaya ikaw ay walang galang. Ang bahay ng pamilya nila ay mula pa sa kanilang mga ninuno. Ilang taon ka lang narito at nag-aangkin na ng karapatan. Huminga ako ng malalim. Narito na pala iyon. Alam ko na darating ito. Humakbang ako ng isa. Ang lupa ay maaaring mana ng mga ninuno, ngunit ang bahay na itinayo, ang bahay kung saan kayo ngayon ay nakatayo, ay binili gamit ang pautang na pinirmahan ng aking ina. Nagsabi ako ng katotohanan, hindi ako nagnakaw ng anuman. Nagkagulo ang bakuran. Ibig sabihin, pinipigilan mo ang serbisyo ng pamilya ng asawa mo. Mahinahon akong nagsalita. Hindi. Sinasabi ko lang na hindi dapat pahiyain ang aking ina. Pumasok ang isa pang babae sa usapan. Pero sinabi ng biyenang misis
na bumaba na lang ang nanay mo sa kusina para sa kaginhawaan. Ang pagsalita mo sa harap ng mga bisita ay mali. Tumingin ako sa bawat isa sa kanila, sa bawat matinding tingin na parang naghahanap ng kasalanan. Nais ko pong itanong kung ang inyong ina ang ganyan ang ginawa, kaya ba ninyong lunukin iyon? Walang sumagot. Ang hangin lang na dumaan sa halamang umakyat sa bakuran. Nagpatuloy ako, manugang ako, ngunit anak din ako. Kung hindi ako nagsalita ngayon at lumaki si Bea at makita niyang ganyan ang pagtrato sa kanyang lola, ano ang magiging palagay niya tungkol sa pamilya ng kanyang ama? Sandaling katahimikan, at isa sa mga babae ay tahimik na nagsalita. Totoo naman, ang nanay niya ay pumunta para bisitahin at kumain ng mag-isa sa kusina, kakaiba rin iyon. Pinulan siya ng pinakamataandang babae, ang mukha ay nakakulubot. Bakit ka nakikialam sa bagay ng ibang tao? Ngunit malinaw ang aking mga salita ay nagpagalaw sa marami sa kanila. Sa gitna ng tensyon, nagkaroon ng ingay ng tsinelas. Lumabas si Lola Sita sa pintuan, ang mukha ay malamig tulad ng yelo. Pinagliwanag niya ang kanyang tingin sa akin at nagsalita ng may halong pagtatawanan. Magaling ka. Gusto mo bang turuan ang lahat sa pamilyang ito? Tumayo ako ng tuwid. Hindi ko tuturo ang sinuman. Nagsasalita lang ako ng kailangan. Lumapit siya sa akin, ang daliri ay nakaturo sa aking mukha. Tandaan mo, mula ngayong araw, nakikipagdigma ka na sa akin, huwag mong sisihin ako kung ano ang mangyayari. Lahat ng mga kamag-anak ay tumingin sa akin. Ang aking ina ay nakatayo sa aking likod, mahigpit na hawak ang sulok ng kanyang baro. Nilunok ko ang takot na dumadaloy at dahan-dahang nagsalita. Hindi ko kailangan ng inyong paggalang sa akin, kailangan ko lang na igalang ang aking ina. Isang tahimik na alon ang kumalat sa buong bakuran, ngunit alam ko ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Nang hapon yon, bigla na lang dumilim ang langit. Para bang alam din ng Maynila na magkakaroon ng malaking bagay sa bahay na ito. Ang itim na ulap ay lumukob sa bakuran. Ang hangin mula sa kalsada ay nagdala ng amoy ng alikabok at mainit na semento. Pumunta ako sa kusina at nakita ang aking ina na pinipili pa ang tira-tirang gulay. Mabagal ang kanyang mga kamay kaysa karaniwan. Isang tingin lang ay alam ko na nalulungkot siya. Ang kalungkutan ng mga matatanda ay may sariling paraan ng pagiging tahimik na nagpapabigat sa puso ng mga kabataan nang higit pa sa isang iyak. Nanay, umakyat ka na sa silid ko at magpahinga sandali. Umiling ang aking ina. Ang boses ay parang usok ng sigarilyo na natutunaw sa hangin. Okay lang, kaunting gulay pa lang ito, huwag kang mag-alala. Kinagat ko ang aking labi. Ang huwag kang mag-alala ng aking ina ay madalas na nagsasabing maraming pinagdaanang sakit ng tahimik. Tumakbo si Bea mula sa bakuran, nakayakap sa isang pusang tricolor ng kapitbahay. Mama, Lola, ang pusa ni Ate Helen ay nagtago ulit sa ating bakuran. Tumawa ang bata at umikot-ikot habang nakayakap sa pusa. Natawa rin ang aking ina. Aba, dahan-dahan, baka matakot ang pusa. Pinagmasdan ko ang dalawa at nararamdaman na lumambot ang aking puso. Kung kaya ko sanang panatilihing tumatagal ang sandaling ito, marami akong handa ibigay para iyon. Ngunit hindi ganoon kasimple ang buhay. Ang ingay ng pintuan mula sa labas ay nagpahinto sa lahat at ang maasim na boses ni Hana ay sumugal. Ate Maria, lumabas ka. Kuya Ricky ay nais makausap ka. Naramdaman ko ang pagkainit ng aking mukha. Si Kuya Ricky, ang kapatid na lalaki ng ama ni Daniel, ay kilala sa buong pamilya bilang ang pinakamatinding bibig. Isang pangungusap niya ay sapat para manginig ang bago pang manugang. Lumabas ako sa bakuran. Nakatayo ng tuwid. Nandito po ako. Ang matandang lalaki ay nakatayo. Ang mga kamay ay nakapatong sa likod. Ang boses ay mabigat. Narinig ko na ang nangyari kagabi. Hindi ba ikaw ang sobrang lakas ang bibig? Tahimik akong sumagot. Po, inangkin ko lang ang aking ina. Kumuning ang kanyang kilay. Manugang ang ginawa mong pakikipag-usap sa harap ng bisita ay hindi nararapat. Wala pang nagawa nito sa pamilyang ito noon. Pumasok si Hana, ang boses ay mataas. Sinabi ko na siya ay protektado ng ina niya, kaya matapang.
Tumingin ako sa kanya nang hindi nagsalita. Natatakot ako na kung nagbukas ako ng bibig, ang una kong gagawin ay itaboy siya palabas ng bakuran. Muling itinuro ng matandang lalaki sa akin ang kanyang daliri. Kailangan mong unawain ang manugang ay manugang. Ang sinasabi ng pamilya ng asawa ay dapat sundin dahil tinitingnan ng lahat ng mag-anak ang pamilya. Nagtanong ako nang hindi umatras. Kung gayon, hinahayaan po ba ng mga alituntunin ng pamilya na insultuhin ang aking ina? Namigla ang matandang lalaki sa kalagitnaan ng pangungusap. Nagbukas si Hana ng bibig, ngunit ikinaway ng matanda ang kamay niya, hayaan mo akong magsalita. Nagpatuloy ako. Ang boses ay hindi nanginginig. Hindi ako nagsumpa. Hindi ako bastos. Hindi ako nakipagtalo. Nagsabi lang ako ng katotohanan. Ang aking ina ay pinapababa sa kusina, nagsalita ako para ipagtanggol siya. Kung hindi ako gumawa niyon, paglaki ni Bea, maaaring isipin niyang normal na ang lola niya ay kumain ng mag-isa sa kusina. Ayaw ko niyaon. Bahagyang nagbago ang mga mata ng matandang lalaki kahit kaunti. Tumigil siya sa loob ng ilang segundo. Nagsimulang mag-alala si Hana at pumasok sa usapan. Kuya Ricky, huwag pakinggan si ate, nagpapakasosyo siya. Lumingon ako ng direkta sa kanya, ang boses ay mababa ngunit matalas. Hana, huwag gumawa ng mga kwento. Hindi ko kailanman sinabi na kukuha o magnakaw ng bahay, ngunit kung patuloy kang mag-imbento ng mga bagay, ilalabas ko ang mga papeles na ito sa harap ng lahat para malaman ng bawat isa kung sino ang tama at sino ang mali. Itinangal ko ang aking telepono, nakalitrato ang mga papeles ng pautang. Namutla si Hana. Pinagtitig ng matandang lalaki ang screen ng maigi. Totoo palang pumirma ang iyong ina. Tumango ako. Opo. Bawat salita, bawat pirma. Hindi ako nagsinungaling. Huminga ang matandang lalaki ng malalim at pagkatapos ay nagsalita ng isang pangungusap na nagpatabi sa akin. Tapos na iyan, sasabihin ko sa ina ni Daniel na bawasan na ang salita. Ang biyenang misis ay isang matatanda rin, hindi nararapat na ganyan ang ginawa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon bilang isang manugang, may isang tao sa pamilya ng asawa ko na nagsabi ng isang patas na salita para sa akin. Humagi si Hana ng bibig. Kuya, ikaw ba ay nasa panig niya? Tinitigan siya ng matandang lalaki ng seryoso. Hana, tumahimik ka na. Hindi mo alam ang itaas mula sa ibaba. Hindi ako nagsaya, ngunit malinaw na gumagaan ang aking dibdib. Yumuko ako ng may paggalang. Salamat po sa inyong pagpapahayag ng katotohanan. Tumango ang matandang lalaki at umalis, ngunit bago siya lumayo sa bakuran, may idinagdag pa siya ng sandali. Mahirap ang buhay ng isang babae sa pamilya ng kanyang asawa, ngunit kung masyadong matigas, masasaktan din ang sarili. Ngunit ang ginawa mo ngayon ay tama. Natigil ako sa pagkamangha, ang isang salitang pagkilala ay madalas na mas mahalaga kaysa ginto. Pagkaalis ng matandang lalaki, pinulan ako ni Hana ng mga mata, huwag mangakala na nanalo ka dahil nagsalita ang Kuya Ricky, sasabihin ko sa iyo. Bago pa niya matapos, lumabas ang aking ina mula sa kusina. Hindi ko alam kung kailan siya narinig, ngunit direkta siyang tumingin kay Hana at nagsalita ng mahinahon ngunit tulad ng bakal. Ineng, ang anak ko ay hindi kailanman nakipag-initan sa sinuman. Huwag magsabi ng masama, baka bumalik iyan sa iyong tahanan. Pumula ang mukha ni Hana at lumayo ng walang wika. Tumingin ako sa aking tina at nanigas ang aking lalamunan. Inilagay ng aking ina ang kamay sa aking balikat, mahinahon ngunit matibay. Matanda na ang nanay, hindi na mahilig lumaban sa sinuman, ngunit kung may gagalawin sa anak ko, hindi ko rin hahayaan. Ang pangungusap na iyon ay dadalhin ko sa buong buhay ko. Nakatayo ako sa bakuran, sa pulang lapag ng semento, naramdaman ko ang sawa, pasasalamat at ang kaalaman na ang totoong bagyo ay nalalapit na. Nang hapon niyon, inayos ko ang mesa para sa hapunan. Ang mataas na hapag, tulad ng dati ay nasa sala, at ang mababang mesa sa kusina ay kung saan umuupo ang aking ina sa loob ng mga nakaraang araw. Pinagmasdan ko ang dalawang mesa at parang dalawang mundo na hiwalay ang nakita ko.
2 hapag, isa sa itaas, isa sa ibaba. Iyon ang pinakamalalim na sugat na naramdaman ko sa maraming taon bilang manugang. Huminga ako ng malalim at binuhat ang mesa sa kusina papunta sa sala. Natigilan ang aking ina. Anak, ano ang ginagawa mo? Direkta ang aking tingin sa kanya. Ngayon kakain ang nanay dito sa itaas. Sapat na nanay. Nagmamadali ang aking ina. Sanay na ang nanay sa ibaba. Inilagay ko ang mesa ng mahinahon ngunit matatag. Walang taong ipinanganak para masanay sa kawalang pagpapahalaga. Tumungo si Lola Sita mula sa kanyang silid. Ang mukha ay halatang hindi nagugustuhan ang nakikita. Ano ba iyan ulit? Ang babae sa ibaba ay mas komportable sa kusina. Dahan-dahan kong sinabi, wala na kaming 2 mesa ngayon. Naging makapal ang hangin. Nakatayo si Daniel sa gitna, nagugulumihanan tulad ng isang tao na nawala sa kanyang grupo. Ngumiti ng bahagya si Hana, kumain na lang dito para matapos na. Lumingon ako sa kanya. Hana, sapat na. Ang boses ko ay mababa ngunit nagpahinto sa kanya. Umupo kami sa mesa. Ang aking ina ay nakaupong katabi ko. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin natitigilan, natatakot na baka makabagabag sa iba. Umakyat si Bea sa upuan at masaya. Lola, kumain kasama ko. Gusto ko. Iyon lang ang pangungusap na kailangan ko para malaman na tama ang aking ginawa. Kinuha ko para sa aking ina ang malambot na adobo at marahina ay sinabi, kumain na po kayo nanay, walang karapatang magsalita pa ng kahit sino. Inihagis ni Lola Sita ang kanyang mangkok sa mesa. Ginugulo mo na ang aking bahay. Mahinahon akong sumagot. Hindi ko ginagulo, inaayos ko ang maling kalagayan. Subukan ni Daniel na pigilan. Kain na muna, bukas na natin ayusin. Ngunit si Lola Sita ay hindi papayag. Nagtangal siya at nagsalita nang parang nagdedeklara ng digmaan. Sasabihin ko ngayon, kung hindi mo susundin ang mga alituntunin ng bahay na ito, bukas ay tatawagan ko ang lahat ng kamag-anak at makikita mo kung sino ang mananatili. Ibinaba ko ang aking kutsara at direkta siyang tiningnan, isang salita sa isang salita, malinaw tulad ng pagkabog sa mesa. Bukas, kung gusto ng lola na tawagin ang sinuman, gawin na. Muli ko pa ring sasabihin ang aking ina ay hindi na muling kakain sa kusina. Iyon ang aking hangganan. Tumahimik ang buong bahay, ang ingay lang ni Bea na nagnguya ng adobo. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakamabigat na hapunan na aking naranasan. Paminsan-minsan ay nag-uusal sa akin ang aking ina. Anak, sige na. Huwag na nating patuluin. Pinigil ko lang ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Alam ko na natatakot ang aking ina na mahirapan ako. Ngunit alam ko rin kung pipilitin na bumaba ang aking ina sa kusina ng isa pang beses, ang aking puso ay tunay na mababali at hindi ko gusto ang mabali. Pagkatapos kumain, iniayos ko ang mga pinggan. Nakatayo si Lola Sita sa gitna ng sala, ang mga kamay ay nagkakrus, ang mukha ay mapula. Tandaan mo ang aking sinabi. Bukas, malalaman ng buong pamilya kung gaano ka kabastos. Dahan-dahang lumakad ako sa tabi niya at mahinahon ay sumagot, hihintayin ko. Niyakap ko ang aking ina at si Bea at inakyat silang dalawa sa silid. Ngunit nang nasa 3 baitang na ako ng hagdan, tumigil ako. Lumingon ako at tumingin sa bakanteng upuan sa hapagkainan sa sala. Ang upuang iyon ay dapat na naging sa aking ina mula ng unang araw na pumasok siya sa bahay na ito. Ngunit inalis iyon sa kanya ng kawalang malasakit ng iba. Ngayon ay kinuha ko iyon ulit. Bukas, kukuha pa rin ako ng mga bagay na nararapat sa aking ina. Ang paggalang, ang katatarungan, kinaumagahan. Bago pa man maging maliwanag ang langit, nagising ako sa ingay ng agahan ng maya sa labas ng bintana. Ang hangin ay malamig kakaiba kumpara sa mainit na mga araw bago. Parang alam ng langit na may isang tao sa bahay na ito na aalis na ngayon at isang pintuan ang isasara. Nagising ako ng maaga. Sa maliit na silid, si Bea ay natutulog pa ng mahimbing. Ang kulot na buhok ay tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Ang aking ina ay nakaupo sa silya, malapit sa bintana. Nakatiklop na ang mga damit. Ang mga kamay ay nakalagay ng maayos sa kanyang tuhod. Hindi siya nagsalita.
Tumingin lang siya sa akin ng puno ng kalungkutan at kakaibang kagaanan, tulad ng taong alam na darating ang araw na ito, hindi lang inaasahang magiging mabilis. Tunay ba na gusto mong umalis, anak? Mahinahon ang boses ng aking ina. Tumango ako. Nanay, kung mananatili pa tayo, mararamdaman ko na may kasalanan ako sa iyo sa bawat araw na natitira. Huminga ang aking ina at lumingon para punasan ang mga luha. Kung gusto mong umalis, umalis na. Umalis para hindi mo na makita ang nanay na nagdurusa. Sinimulan ko ang pagsusuri sa bawat kahon na nalagyan ko ng label kagabi. Kahon ni Bea, kahon ni Nanay Lusing, kahon ng mga papeles, kahon ng damit para sa malamig na panahon. Bawat ingay ng sellotape na pinipiga ay parabang nagtatanda ng isang guhit na pinutol sa bahay na ito. Biglang nagkaroon ng ingay ng tsinelas sa pasilyo. Namutla ako ng kaunti. Nakatayo si Hana sa pintuan ng silid, mga bisig na nagkakrus. Totoo ka ba? O nagmamahal ka lang at maya-maya ay hihiling ka ng tawad sa nanay ko? Hindi ko tinignan si Hana. Umaalis na ako, lumagay ka sa tabi para hindi maabala ang paghahanda. Nagtawa siya ng halos panlalait. Sige, umalis na para maging magaan. Ang nanay ko ay masaya gabi-gabi na hindi siya makatulog. Tumigil ako sa paggalaw, lumingon at direkta siyang tiningnan. Hana, noong kagabi ay nanahimik ako dahil nakatayo ang aking ina roon. Ngayon, kung isang salitang nakakasakit pa ang sasabihin mo sa kanya, hindi na ako manahimik. Nagulat siya sandali at pagkatapos ay nagalit na lumabas. Hindi ako nagkibit balikat. Bandang 7:00 ng umaga, tumawag ako ng serbisyo ng lipat bahay. Pagkalipas ng 10 minuto, isang maliit na puting truck ang huminto sa unahan ng pintuan. Ang driver ay ngumiti at tanong, "Lilipat po ba, miss?" Pumigil ang aking labi at bahagya akong tumango. Opo, patungo sa Batangas. Nakatayo ang aking ina nang walang galaw, ang mga kamay ay nag-iikot sa isa't isa. Hinawakan ko ang kanyang kamay at marahina ay sinabi, "Nanay, huwag mag-alala, magiging maayos ang lahat." Tumakbo si Bea na paikot-ikot na may hawak na manika at walang tigil na nagtanong, "Mama, malayo ba tayo? Makakabalik pa tayo para bisitahin si Daddy? Mananatili na si Lola kasama natin palagi?" Hinahaplos ko ang ulo ng bata, sumaot sa aking ngiti, na kahit ako mismo ay hindi alam kung totoo o hindi. Habang iniaangat ang mga kahon sa truck, bigla na lang bumukas ng malakas ang pintuan ng bakuran. Si Daniel ay tumakbong pasok, ang buhok ay magulo pa, ang damit ay pabigla-biglang isinuot, ang mukha ay puno ng gulat. "Maria, ano ang ginagawa mo? Hayaan mo akong makausap ulit si nanay." Hindi ko siya tiningnan. Patuloy ko lang itong itulak ang mga kahon pataas ng truck. "Maria, huwag umalis. Kung hindi ako nagsalita kahapon, ngayon ay magsasalita na ako. Patawarin mo ako, nagkamali ako." Lumingon ako sa kanya. Matagal ko na itong hinihintay marinig, ngunit ngayon ay huli na, tulad ng isang tiket sa pelikula na dumating na tapos na ang palabas. "Daniel, kung tinanong mo ang sarili mo kung pinapababa ulit ng iyong ina ang aking ina sa kusina kanina, tatayo ka ba para ipagtanggol siya?" Nanahimik siya, ang mga mata ay lumayo mula sa akin. Nagngumit akong malungkot. Iyon na ang sagot. Inangat ko si Bea at tinulungan ang aking ina na sumakay sa truck. Nakatayo si Daniel doon, bahagyang yumuko ang mga balikat tulad ng isang taong nawalan ng pinakamahalaga sa kanyang buhay, ngunit hindi inangkop ang sarili para pangalagaan ito noong kailangan. Isang pangungusap lang ang aking sinabi. "Daniel, hindi ako umaalis dahil wala na akong pagmamahal sa iyo. Aalis ako dahil kailangan kong protektahan ang taong nagprotekta sa akin sa buong buhay ko." Isang tunog ng pagsara ng pintuan ng truck tuyo, malinaw ang tumalab sa aking puso. Iyon ang ingay ng pagsara ng isang kabataan, ng isang panahon ng pagtitiis, ng isang panahon ng pagpapigil hanggang sa maubos ang lakas ng puso. Dahan-dahang umusad ang truck. Sa salamin ng bintana, nakita ko ang 3 palapag na bahay na dating linilinis ko. Sa bawat sulok, bigla itong naging estranyo, parang hindi ko nabahagi. Bigla na lang nagsimulang mag-araw. Ang gintong araw ay kumalat sa kalsada sa harap namin. Isang kalsada
na alam kong mula ngayon ay magbubukas ng isang bagong buhay. Hinawakan ko ang kamay ng aking ina. Hinawakan ng aking ina ang kamay ni Bea. 3 henerasyon na nakaupong magkakasama. Iyon lang, ngunit ang aking puso ay naging tahimik hanggang sa pagiging kakaiba. Ang truck ay nagmamadali sa pangunahing kalsada. Sa magkabilang panig ay mga palayan na nasa panahon ng paglaki berde hanggang sa pagtatapos ng abot tanaw. Ang hangin na pumasok sa bintana ay nagdala ng amoy ng putik at damong-damong katangian ng probinsya na maraming taon ko nang hindi naramdaman. Ang aking ina ay nakaupo sa tabi ng bintana, mahigpit na hawak ang kanyang bag ng damit, parang hawak niya ang buong buhay niya roon. Hindi siya nagsalita, tumingin lang siya sa labas. Ngunit alam ko na siya ay nakakaramdam ng gaan. Ang gaan ng taong sa wakas ay nakalayo sa isang lugar na nagpahirap sa kanya sa bawat paghinga. Si Bea ay nahimbing na sa aking kandungan, nakayakap sa kanyang plastik na manika na may kupas na buhok. Tumingin ang bata sa mga palayan at nagliliwanag ang mga mata. Mama, maganda ang ating probinsya. Natawa ako at iniapat ang aking pisngi sa ulo ng bata. Oo, anak. Maganda at tahimik. Pagdating namin sa terminal, hapon na. Nagrenta kami ng isang 3 gulong na motorsiklo para dalhin ang mga kahon papasok ng nayon. Ang daan patungo sa probinsya ay puno ng graba at pulang lupa. Ngunit para sa akin, bawat bangin, bawat punong nasa tabi ng daan ay pamilyar at maiinit sa puso. Lumabas ang maliit na bahay na may pulang atip pagkatapos ng hilera ng puno ng niyog. Pagdating sa tarangkahan, tumalon si Bea palabas bago pa lahat at sumigaw, "Lola, nandito na tayo sa bahay." Ang bahay ko ay simple, ang patio ay may lumang tile, at sa sulok ng bakuran ay isang puno ng kamyas na puno ng bunga. Ang hugis ng bahay ay hindi magarbo, ngunit mainit-init, isang tingin lang ay gusto ko nang yakapin ang buong lugar. Habang pumasok ang aking ina sa bakuran, huminga siya ng malalim, ang hinga ng isang taong tunay na nakauwi na sa tahanan. Habang inaayos namin ang mga bagay, isang boses ng babae ang tumakas mula sa pintuan ng bakuran. "Maria, ikaw ba iyan? Ilang taon kang wala?" Itinangal ko ang aking tingin. Si Ate Cynthia, isang dating kasamahan ko noong nagtatrabaho pa ako sa Bangko ng Bayan. Siya ay mahigit 30 taon, nakatali ang buhok sa likod, ang mukha ay mabait ngunit matalino. Niyakap niya ako ng mahigpit. "Narinig ko na uuwi ka. Alam ko na may nangyaring bagay. Paano na ang bahay sa lungsod?" Nagpumilit akong ngumiti. "Okay na po lahat, ate." Direkta siyang tumingin sa aking mga mata at ngumiti ng mahinahon. "Okay raw ba? Noong nakita ko ang clip ng pagpapalabas ng nanay mo sa kusina, alam ko nang uuwi ka rin sa dulo." Nagulat ako. "Nasaan po ninyo iyon?" "Sa Facebook. Lahat ng tao sa bayan ay nakakita na, at totoo ngang lahat ay nasa panig ng nanay mo." Huminga ako ng mabigat. Masaya na may nakakaunawa, ngunit malungkot na napalayo na ang pangyayari. Tumingin si Ate Cynthia sa paligid at tumulong sa akin na ayusin ang maliit na mesa. "Ano ba ang balak mo? Mananatili ka ba rito o babalik ka posible?" Yumuko ako habang inaayos ang bag ng damit. "Dito na, ate. Hindi na ako babalik." Tumango si Ate Cynthia. Ang tingin ay puno ng pakikiramay at pag-unawa. Sandaling katahimikan, at pagkatapos ay nagsalita siya tulad ng isang batong ibinagsak sa tubig. "Maria, may sasabihin akong isang bagay, ngunit huwag kang mabigla. Noong nakaraang taon, ang iyong biyenang misis ay pumunta sa bangko kung saan ako nagtatrabaho para humingi ng pautang. Nagpahirap siya ng labis sa empleyado at ang pautang ay tinanggihan. Bigla akong natulog. Si Lola Sita ay humingi ng pautang. Para saan?" Tumingin sa akin si Ate Cynthia at binaba ang kanyang boses. "Hindi ko sigurado, ngunit mukhang may utang siya sa isang tao. Dahil din doon ay sinasabi ng mga tao na siya ay palaging nagmamagaling, palaging nagpapakita na mayaman siya para matakpan ang hiya." Nanatiling tahimik ako, bahagyang nanginginig ang kamay ko. Kaya ang taong laging nagsasabing ang pamilya ng asawa ay siyang gumagastos ng lahat, ang taong laging nagsabing nabubuhay ka sa aming biyaya,
Ang taong laging nagmamaliit sa aking ina, siya mismo pala ang isang naghanap ng pautang at tinanggihan. Natawa akong malungkot. Tunay, ang buhay ay napakagulo nga ate. Tinapik ni Ate Cynthia ang aking balikat. Sige na, isipin mo na lang kung paano mo mapapabuti ang buhay mo at ng iyong ina. Nandito lang ako, tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong, tumingin ako sa kanya. Ang pasasalamat ay umagos pataas. Sa gitna ng panahon na nararamdaman kong ang lahat ay lumiliko ng likod sa akin, may isang tao pa rin na naghahain ng kamay, pagtatakip silim. Nagwawalis ako ng bakuran. Si Bea ay naglalaro sa paligid ng puno ng kamyas. Ang aking ina ay nakaupo sa silong ng bahay, pinipili ang mga gulay. Malamig na hangin ang dumaan, nagdala ng ingay ng maya at amoy ng bagong tubig mula sa palayan sa kabila. Wala na ang bulong-bulungan ng mga kamag-anak ng asawa ko, wala na ang mapanuring mga titig, wala na ang ingay ng tsinelas ni Hana o ang malamig na boses ni Lola Sita. Tatlo lang kami sa isang maliit na tahimik na bahay at dahan-dahan ay humimbing ang aking puso. Itinangal ko ang aking mukha at tumingin sa malinis na asul na langit ng probinsya at pagkatapos ay tumingin sa aking ina na abala sa kanyang gulay. At naintindihan ko ang bagong buhay ng aking ina at ng aking sarili ay nagsisimula sa sandaling ito. Sa tingin ko ay kapag nakarating sa probinsya, lahat ng bagay ay hihimlay na, ngunit hindi ganoon kasimple ang buhay. May ilang bagay na pinipilit mong maiwasan ngunit sinusundan ka pa rin. May ilang bagay na ayaw mong banggitin ngunit ipinamamahagi ng ibang tao. At ngayon ang alon ay hindi tumalab sa akin, tumalab ito ng direkta sa tahanan ng pamilya ng asawa ko. Kinaumagahan, kasama ko ang aking ina na nagwawalis ng bakuran nang marinig ko ang pagtunog ng aking telepono paulit-ulit. Hindi ito mga mensahe ng kaibigan, mga link ang ipinadala ng mga babae sa kapitbahay at maging ni Ate Cynthia. Maria, nakita mo na ba ito? Ikaw ba ang nasa clip? Ay naku, buong bayan na ang nakakaalam. Kumuning ang aking kilay at binuksan ang link isang video sa TikTok na may malakas na pulang pamagat, manugang tumayo sa harap ng mga bisita at sinabi na pinalayo ng biyenang misis ang ina niyang iniinsulto, namutla ang buong pamilya ng asawa. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinapanood. Ang clip ay mga 3 minutong haba, eksakto noong inilagay ko ang folder ng mga papeles sa mesa, eksakto noong nagalit si Lola Sita, eksakto noong tumahimik ang buong sala. Ang boses ng nagkukuha ng video ay umuusal. Grabe, tunay ngang matapang ang manugang na ito. Pagkatapos ay tinig ng iba. Grabe saan? Kung ang iyong ina ay pinapalabas sa kusina, sino ang hindi magagalit? Ngunit ang epekto nito ay napakalaki. Sa ibaba ng clip ay libu-libong komento. Tama ang manugang. Paano naman ang isang biyenang misis na ganyan ang ugali? Kiki. Nahirapan ang nanay ng babae na matanda na at pinararamdaman pa na siya ay wala. Tumingin ako at nararamdaman ng sabay ang pagkatawa at tunay na kalungkutan. Ang mga tao sa labas ay hindi alam kung sino ang tama at sino ang mali, ngunit kapag nakita nilang may iniinsultong mahina, nasa panig sila niyaon. Ang katotohanan ay ako ang nagsasabuhay nito. Isinara ko ang screen at huminga ng malalim. Sa Maynila, ayon sa tsismis ng isang mabuting kapitbahay, si Cora, na nakatira katabi ng bahay ng asawa ko, mula ng umaga ay dumating na ang ilang miyembro ng asosasyon ng kababaihan ng barangay para bisitahin si Lola Sita, hindi para alamin ang kanyang kalusugan, kundi para itanong ang tungkol sa clip. Tinawagan ako ni Ate Cora, ang boses ay kalahating nangangatal at kalahating natutuwa. Maria, sasabihin ko sa iyo ng tahimik, ang buong barangay ay nag-uusap, nagsasabi sila na ang biyenang misis mo ay palaging hambog at ngayon ay nalantad na ang tunay na ugali niya. Sumagot ako ng walang galaw. Ganun ba ate? Ayaw ko sanang lumalayo ang usapan. Natawa si Ate Cora, huli na ang pagmamahal. Ang clip ay nailagay na sa maraming channel kahit ang mga bata sa barangay ay nakakita na. Narinig ko iyon at alam ko ang pakiramdam. Hindi ako natutuwa na nahirapan ang pamilya ng asawa ko, ngunit hindi rin ako nakiramdam na may kasalanan.
dahil sila mismo ang puno ng punong itinatanim at natural na ang bunga nito. Hindi ko alam na habang nakaupong ako sa tabi ng puno ng kamyas na iniaayos ang mga bag ni Bea para sa nursery, si Lola Sita naman ay halos mawalan ng ulirat sa Maynila. Isang tawag ni Daniel ang dumating bandang tanghali, parang isang balde ng tubig na binuhos sa aking mukha. Maria, nakita mo na ba ang social media? May mga itinatakip ng larawan ko kasama ang clip. Tahimik akong sumagot. Oo, maaari mo bang alisin ang clip? Ang nanay ko ay hindi na makayanan. Umiiyak siya ng buong umaga. Ipikit ko ang aking mga mata at dahan-dahan ay huminga. Daniel, hindi ako ang nag-post, hindi rin ang nagkuha. Oo, alam ko iyon, ngunit sinasabi ng mga tao na dahil ikaw dito ay nangyari. Ang ina mo ay umiiyak dahil nahihiya siya o dahil nararamdaman niyang hindi mabuti ang kanyang ginawa. Sa kabilang linya ay katahimikan at pagkatapos ay boses ni Daniel na puno ng pagod. Alam ko, ngunit nandito ako sa gitna. Ngayon ang kumpanya ay tinawagan na rin ako para itanong. Sinasabi nila na ang isyu ng pamilya ko ay nakakaapekto sa imahe ng departamento. Bigla akong naramdaman ng habag, ngunit iyon ay ang habag ng huli, manipis at magaan tulad ng usok ng kandila. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit hindi ko maayos ang isang pagkakamali na hindi ko ginawa. Mabigat na huminga si Daniel at naglagpas ng linya. Nang hapon, si Ate Cynthia ay tumakbong pumunta sa bahay ko, hawak ang kanyang telepono. Maria, tingnan mo ito, ang isang pahina ng balita ay nagpost pa ng larawan ng bahay mo sa Maynila. Isinulat nila, magandang bahay na 3 palapag, ngunit ang loob ay puno ng kaguluhan. Nagtitig ako ng mabilis, 38,000 nag-like, 6,000 komento, maraming pahina ang nag-repost. Maraming nagkomento ng ganito. Ang magandang bahay ay hindi nakakatakip ng masamang ugali, taos ang puso ko sa lola na matanda na ngunit ipinaparamdam na mas mababa siya. Huminga ako, walang kasiyahan, walang kalungkutan. Nararamdaman ko lang ang katotohanan. Kung nang araw na iyon ay nagsalita si Daniel ng kahit isang salita para ipagtanggol ang aking ina, isang salita para sa katotohanan, hindi sana nakarating dito. Nang bandang hapon ay tumawag muli si Daniel, ang boses ay mas nangangatog na, Maria, ako ay nasupe ng 1 linggo para mag-ayos ng isipan ko at ng pamilya. Sinabi ng management na susuriin nila kung mananatili pa ako sa trabaho pagkatapos ng 1 linggo. Umupo ako sa gilid ng bintana, tumingin sa mga palayan sa malayo, ulap at liwanag na nagsasabog ng ginto. Ang boses ko ay mababa ngunit hindi malamig. Naiintindihan ko. Ngunit alam mo ba, Daniel, hindi ito kasalanan ko. Hindi rin kasalanan ng mga nagkomento sa social media. Ito ay dahil sa napakatagal mong panahon ng pagiging tahimik. Sa kabilang linya ay nanahimik, siguradong naiintindihan niya, ngunit hindi pa handa na aminin. Pagkalipas ng halos 10 minuto, isang mensahe mula kay Daniel ang dumating. Gusto kong pumunta sa probinsya at makausap ka. Maaari ba akong pumunta ngayon? Pinagmasdan ko ang mensahe. Ang puso ko ay tahimik tulad ng mukha ng tubig. Sumagot ako. Hindi kailangan ng madalian. Ang pagbabalik mo o hindi ay hindi magbabago ng anuman, maliban na lang kung tunay kang handa ng ipagtanggol ang aking ina. Nag-abot na basang iyon, ngunit walang sagot na dumating. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, iniabot ng aking ina ang mainit na baso ng berdeng tsaa. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay mabait ngunit malalim. Naiintindihan ko na mahal mo pa siya, ngunit ang lalaking mahina ang puso ay hindi makapagpoprotekta ng sinuman, nagpapahirap lang siya sa taong nasa tabi niya. Nagsandal ako sa balikat ng aking ina. Naintindihan ko. Nanay, hinawakan niya ang aking kamay, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Nakarating ka na rito ngayon, huwag nang bumalik para sa habag. Ngumiti ako, isang ngiting napakatahimik dahil alam ko na bukas ay marami pa ring darating na bagay. Hindi para subukan ako, kundi para subukan ang aking sariling lakas. Ang taong sa huling sandali ay malalaman nang nawala na niya ang pinakamahalaga sa kanya. Nang hapon, maliwanag na ang probinsya, nagdadala ang hangin ng amoy ng bagong palay na nagbubunga.
Katatapos ko lang paligusin si Bea nang marinig ko ang ingay ng motorsiklo sa pintuan. Bago pa ako makalingon si Bea, ay sumisigaw na, "Daddy, nandito na si Daddy." Punahon ko ang aking mga kamay at lumabas sa bakuran. Nagbukas ang tarangkahan at nakatayo si Daniel. Mas payat siya, ang buhok ay gulo, ang mga mata ay may pasa ng hindi pagtulog sa magdamag. Dahan-dahan siyang pumasok, hawak ang isang bag ng prutas. Ang boses ay nangangatog. "Maria, pumunta ako para makausap mo ng malinaw." Hindi ako sumagot. Ang aking ina ay lumabas mula sa silong, ang tingin ay mahinahon. "Pumasok ka na anak, malamig sa labas." Yumuko si Daniel ng may galang. "Kumusta po kayo nanay?" Ngunit alam ko na magulo ang loob ng lalaki. Naupo kaming tatlo sa bambu na mesa. Nagbuhos ang aking ina ng tsaa. Ang usok ay pumaitaas ng manipis. Tumingin si Daniel sa akin, namumula ang mga mata. "Patawarin mo ako, nagkamali ako. Mula simula hanggang katapusan, iniwan kita ng nag-iisa. Hindi ako nagsalita dahil ang mga salitang ito ay huli na, sobrang matagal at manipis tulad ng papel." Nagpatuloy siya. Ang boses ay puno ng sakit. "Hindi ko alam na magiging ganito kabilis ang lahat sa social media. Sinabi ng kumpanya na hindi ko makontrol ang sariling pamilya, nakakaapekto raw ito sa imahe. Ang mga kaibigan ko ay umiwas sa akin tulad ng salot at ang aking ina ay umiiyak buong araw. Tahimik na inilagay ng aking ina ang tasa ng tsaa. Ang biyenang misis mo ay umiiyak dahil nahihiya siya o dahil nakiramdam na naiagrabyado ang aking anak." Nanahimik si Daniel. Unti-unting tumalab ang tanong sa kanyang mukha. Pinagkabit ko ang aking mga kamay at mahinahon. "Daniel, pumunta ka rito para iligtas ang iyong ina o para ipagtanggol ang aking ina?" Pinagmasdan niya ako parang isang tao na nabigla sa isang ilaw. Pagkalipas ng matagal, nagsalita siya. "Pumunta ako para sabihin ang katotohanan sa lahat at para humingi ng paumanhin sa iyong ina." Bahagya akong nagulat. Ang aking ina naman ay ngumiti ng mahinahon ngunit puno ng malungkot. "Hindi kailangan ng anak na humingi ng paumanhin sa akin. Kailangan ko lang na maunawaan niya. Ang paggalang ay hindi ito hihingin, ito ay gagawin." Yumuko si Daniel. Ang titig niya ay nasa mesa. At pagkatapos ay inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang manipis na bundle ng papel at inilagay sa mesa. "Maria, may sasabihin akong katotohanan na matagal ko nang iniingatan para hindi ka masaktan." Kumuning ang aking kilay. "Ano iyon?" Lumunok si Daniel ng tuyo. Lumayo ang tingin mula sa akin. "Ang bahay sa Maynila ang aking ina ay hindi nagbigay ng kahit isang sentimo kahit palagi siyang nagsasabi ngako ang pamilya ang gumagastos ng lahat." Bahagyang ngumiti ako. "Iyan ay matagal ko nang alam." Umiling si Daniel. "Hindi, ibig sabihin ko, ang aking ina ay dati ay nangutang ng mahigit 200,000 piso mula sa isang kilala niya para mamuhunan. Ngunit nabigo ang negosyo at lumago ang utang. Hanggang ngayon, ang mga may utang sa kanya ay nagtataguyod na nito." Nagulat ako. Nagulat din ang aking ina. Nagpatuloy si Daniel. Ang boses ay napakababa. "Kaya ang aking ina ay nagpipilit na mag-maintain ng sarili, kaya palagi siyang nagmamayabang, palaging nagsasabing ang pamilya namin ang lahat para matakpan ang kahihiyang iyon ng nakaraang utang." Natigal ako sa katahimikan. Si Lola Sita ang taong ginamit ang kanyang pagmamalaki para mandamot ng aking ina ay ang taong dati ay nangutang at tinanggihan. Nagngumit akong malungkot. "Totoo nga, ang buhay ay hindi madaling husgahan, ate." Kinapit si Daniel ang kanyang labi. Ang boses ay lalo pang humina. Ngayon na lumawak ang clip, sinasaliksik ng mga tao ang nakaraang buhay ng aking ina. Mayroon pa ngang isang tao na nagbabala na i-post ang mga papeles ng lumang utang niya sa social media. Nanahimik ako. Walang kasiyahan ngunit walang awa rin dahil ganun talaga ang buhay. Ang pagmamalaking itinatayo sa ibabaw ng sakit ng ibang tao ay sa huli ay guguho sa sariling timbang nito. Pagkalipas ng sandali, nagpatuloy si Daniel. "Maria, pakiusap ko. Kung may paraan ka,
Para matiyak na hindi malalim ang paghahalungkat sa nakaraang utang ng aking ina, nagpapasalamat ako. Tinignan ko siya ng matagal. Ang kanyang mga mata ay tapat ngunit mahina-mahina hanggang sa hindi maprotektahan ang sinuman. Dahan-dahan akong sumagot, hindi ako gagawa ng anumang bagay para itulak ang iyong ina sa kabilang dulo. Ngunit hindi rin ako magliligtas ng sinuman kung hindi pa iginagalang ng taong iyon ang aking ina. Nang marinig iyon ni Daniel, malalim na yumuko. Inilagay ng aking ina ang kanyang kamay sa aking balikat, marahina ngunit matatag. Maaring tumulong ka sa sinuman ngunit huwag tumulong sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng iyong sarili muli. Tumango ako. Tumayo si Daniel, ang boses ay nangangatog. Hihilingin ko pong pahintulot na bumalik sa Maynila ngayon para pangalagaan ang aking ina. Ngunit, Maria, umaasa pa rin ako na bibigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang aking mga pagkakamali. Hindi ako sumagot. Inabutan ko lang siya ng tarangkahan. Nang i-start ni Daniel ang kanyang motorsiklo, isang pangungusap na wari ay sinalita sa sarili niya ang narinig ko. Maria, huwag mo akong iwan. Pinagmasdan ko siya hanggang sa masaklaw siya ng puno sa dulo ng landas. Ang aking puso ay magaan. Hindi dahil wala na akong pagmamahal, kundi dahil naintindihan ko na may ilang tao na sa isang punto ng daan ay wala ng sapat na tapang para lakad kasabay mo. At nang tumingin ako palikha, halatang nakauna na ako sa kanya ng napakalayo. Kinaumagahan, nang kakabasa pa lang ng bukang liwayway, 3 beses na kumatok sa tarangkahan mabilis at paulit-ulit. Hawak ko ang isang basin ng gulay, papunta sa balon ng tubig. Ang aking ina ay nagwawalis ng bakuran. Tumingin siya sa pintuan, bahagyang kumuning ang mga kilay. Mukhang maraming tao, anak. Ibinaba ko ang basin at lumapit sa tarangkahan. May masamang pakiramdam ako, at tama ang aking pakiramdam. Ang pula-pulang motorsiklo ay nakapark sa harap ng aking tarangkahan. Ang unang bumaba ay si Lola Sita, makapal na damit, suot ang salamin. Ang labi ay mahigpit na napipi para manatili ang huling piraso ng kanyang dignidad. Sa likod niya ay si Ate Lourdes, isang pinsan sa pamilya ng asawa ko, hawak ang isang malaking bag, ang ulo niya ay taas, parang handa siyang magtanghal ng isang pagdinig. 3 o 4 pa ang kasama, mga tiya at mga ate na ilang beses ko lang nakita sa mga handaan at ngayon ang tingin nila sa akin ay parang isang malaking kasalanan ang aking ginawa. Mabilis na lumabas ang hangin sa bakuran sa loob lamang ng ilang segundo. Mahinahon ang boses ng aking ina. Mga ate, lola, mahabang paglalakbay ninyo, pumasok na kayo at uminom ng tubig muna. Ngunit itinangal ni Lola Sita ang kanyang ulo. Hindi na kailangan. Nagpunta kami rito ngayon para mapag-usapan ang clip sa internet, hayaan mo bang buong barangay ang magchismis? Nakatayo ako sa gitna ng bakuran, mahinahon. Ako po ay hindi nag-post. Ang nagkuha ng video ay hindi rin mula sa aming tahanan. Agad na pumasok si Ate Lourdes. Nag-post man o hindi, ang bibig mo ay hindi na napipi at pinalagyan ka ng kahihiyan ang buong pamilya. Ganito ba ang pagtrato mo sa mga alituntunin ng pamilya ng asawa mo? Ang ilang tao sa likod ay nagsabayan. Ang mga manugang ngayon ay talagang kakaiba, nakakauwi na sa probinsya at pati doon ay nagmamakulit pa. Huminga ako ng malalim, hindi ako galit, hindi nagtatalo, dahil alam ko ang pag-init ng ulo ay nagpapasaya lang sa kanila. Lumabas ang aking ina at tumayo sa tabi ko. Ang katawan niya ay maliit, ngunit ang mga mata ay matatag tulad ng pundasyon. Mga ate, marami kayong kasama para bang gusto ninyong takutin kami ng dalawa? Ang boses ng aking ina ay hindi malakas, ngunit pinigilan ng grupo. Sino ang nangaatake? Tugon ni Lola Sita. Nagpunta ako rito para ibalik ang karangalan ng aking pamilya. Banayad akong ngumiti. Ang karangalan ng pamilya ay hindi ninakaw ng sinuman. Nakita lang ng mga tao kung paano nila pinakitunguhan ang aking ina. Parang isang tinik ang pangungusap na iyon. Nanginginig ang labi ni Lola Sita at pagkatapos ay sumigaw, magsalita ka ng maayos. Ang isang bagay sa loob ng tahanan ay inilabas mo sa labas, kahihiyan ito. Direkta akong tumingin sa kanya. Hindi ko inilabas ang anumang bagay. Nagsalita ka sa harap ng bisita, sila ang nakakita. Ang sariling mga tao ang nagkuha ng video.
Nagkagulo ang mga kasama ni Lola Sita at ilang isa sa kanila ay nagtsismisan. Totoo nga iyon. May mga bisita noon, siguro isa sa loob ang nagkuha at nagpost na mula si Ate Lourdes dahil binabago ang balanse ng grupo. Sumigaw siya. Ngayon kailangang maayos ang lahat ito, hindi mo maaaring gawin ang gusto mo, Maria. Eksakto ng sandaling iyon, nagkaroon ng ingay ng tsinelas mula sa labas ng bakuran. Si Manang Cora, ang kapitbahay, ay tumakbong pumasok. Ang mukha ay puti tulad ng papel. Maria, huwag ka matakot, ang Lola Sita ay nahimatay sa palengke. Inaakyat na siya sa dispensaryo. Napalaki ang aking mga mata. Namutla rin ang mga kasama ni Lola Sita. Nagtatanong agad ako, bakit nahimatay? May nangyari ba? Si Manang Cora ay nangangatog habang nagkukuwento. Mukhang may nagpaharap sa kanya tungkol sa nakaraang utang niya. Tinanong siya ng sunod-sunod at biglang gumulong siya. Isang matagal na katahimikan. At pagkatapos ay isa sa mga kasama ni Lola Sita ay lumingon sa akin at itinuro ang kanyang daliri. Nakita mo? Kasalanan mo ito dahil sa iyo ay naisaliksik ng mga tao ang nakaraang buhay ni Manang Sita. Nasisiyahan ka na ba? Kinagat ko ang aking labi ngunit pinigilan ang sarili. Hindi ako gumawa ng anumang bagay. Ang utang na iyon ay sarili nilang usapan. Hindi ko ibinunyag ang kahit isang impormasyon sa internet. Nagalit pa rin ang isa. Kung wala sana ang unang clip, sino ang maghahalungkat ng lumang bagay? Tumayo ang aking ina ng matatag at nagsalita ng malinaw sa bawat salita. Mga ate, huwag magpalabas ng mali. Ang nagkasala ay dapat humarap, hindi maaaring sa pilitang itahimik ang nasaktan. Nang matagal, nagsabayan na tumayo ang dalawang kasama ni Lola Sita. Ngayon, hindi namin alam kung gaano kaseryoso ang kalagayan niya. Ngunit kailangan kang pumunta sa dispensaryo at managot. Huminga ako ng malalim. Pupunta ako ngunit hindi para sumuko, kundi para harapin ang lahat ng malinaw at sabihin ang mga bagay na dapat nang masabi noon pa. Nagulat sila at hindi na sumagot. Pumunta ako sa loob ng bahay para kunin ang aking jacket. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Pumunta ka, anak. Ngunit huwag hayaan ang sinuman na sapilitin kang yumuko sa harap ng mga di makatarungang tao. Tumango ako. Makirot ang aking mga mata. Alam ko, nanay, sinimulang ilabas ang aking motorsiklo, sinimulang i-start ang makina. Tumakbo si Bea kasunod ko at sumigaw, Mama, saan ka pupunta? Lumuhod ako at hinalikan ang noo ng bata. Mag-aayos ng usapin ng mga matatanda. Mananatili ka dito, kasama si Lola. Ha, niyakap ni Bea ang aking binti, nanunuyo. Kailan ka babalik? Hinahaplos ko ang ulo niya. Kapag natapos na ang lahat, isasama ko kayo ng mama para maglaro sa bukid, gusto mo? Malakas na tumango ang bata, ang mga mata ay kumikislap at nagpapanatili ng isang palo sa aking puso. Nagmamaneho ako palabas ng kalye, ang hangin ay natampal sa aking mukha ng malamig at pabigat. Isang malinaw na pakiramdam ngayon ay hindi lang pupunta para bisitahin ang may sakit. Pumunta ako para tapusin ang huling bahagi ng utang ng isang kasal na unti-unti nang patungo sa hiwalay na landas. Halos 20 kilometro ang layo mula sa aming nayon patungo sa bayan kung saan naroon ang pinakamalaking dispensaryo sa lugar. Maliwanag ang araw ngunit malakas ang hangin. Dalawang magkaibang damdamin ang nagtatalo sa aking mukha at nagpapalito sa akin. Sa pintuan ng dispensaryo, nakita ko ang mga motorsiklo na nakaparada ng magulo. Sa pasilyo, ang mga tao ay nakatayo at nakaupo tulad ng isang siksikang pamilihan. Habang pumasok ako, narinig ko agad ang boses ni Ate Lourdes. Nandoon na siya, nandoon na si Maria. Lumingon ako. Ang buong pamilya ng asawa ko ay nagtipon-tipon sa harapan ng kwarto ng emerhensiyo. Si Ate Lourdes, si Ate Tessie, ang mga pinsan, ang ilang tao sa angkan, lahat ay may malakas na mukha na puno ng pagmamali. Si Daniel ay tumingin sa akin muna. Ang mga mata niya ay namumula at may pasa ng pagod, kalahating masaya at kalahating gulo. Maria, sa wakas ay nakarating ka rin. Hindi ako sumagot. Isang tanong lang ang aking tinugunan. Nandoon ba siya sa loob?
tumango si Daniel. Agad na humakbang si Ate Lourdes para harapin ako. Ano ang gagawin mo rito? Ang tao ay nagulat sa psikolohiya at halos mawalan ng malay sa hiya. Pipuntahan mo pa siya? Nakatayo akong hindi umatras kahit isa man. Tinawagan ninyo ako at ngayon ay sinasabi ninyong hindi ako dapat pumasok. Ano ba talagang gusto ninyo? Nagulat siya sandali at pagkatapos ay nagalit. Manang Sita, ay may nangyaring bagay, kasalanan mo lahat iyan. Direkta akong tumingin sa kanya. Sinabi na ninyo iyon ng 3 beses na. Ngunit wala sa inyo ang nagsabi sa akin kung saan ako nagkamali. Walang sumagot. Nagbukas ang pintuan ng kwarto ng pasyente. Lumabas ang nurse. Sino ang kamag-anak ng pasyenteng si Sita? Agad na humakbang pasulong si Ate Lourdes. Ako. Ngunit habang lumalakad si Ate Lourdes patungo sa pintuan, nagdagdag ang nurse. Ang pasyente ay nais makita muna ang manugang na si Maria. Namatay ang buong pasilyo. Lahat ng mga mata ay sabay na lumingon sa akin. Nagulat din ako, hindi ko inasahan. Natatawagin niya ang aking pangalan. Pumasok ako sa maliit na kwarto ng pasyente, asul na pader, amoy ng alkohol. Si Lola Sita ay nakahiga sa kama, ang mukha ay maputi tulad ng papel, ang mga mata ay halos nakasara. Dahan-dahan akong lumapit at tumayo sa ilang segundo. Nagbukas siya ng mga mata at tumingin sa akin. Wala na ang matalim na tingin, wala na ang dang ng isang taong sanay na magutos. Isang babae lang ito na natalo ng sariling buhay. Ang boses niya ay mahina at tuyo. Maria, umupo ka rito. Hinila ko ang upuan at umupo. Tumingin si Lola Sita sa kisame ng matagal at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Huwag kang magalit sa akin, anak. Huminga ako ng mahinahon. Lola, may mga bagay na hindi mapagagalitan, nasaktan lang po talaga. Kumisap siya, isang luha ang gumuho pababa sa gilid ng kanyang mukha. Noong araw na iyon, hindi sana niya dapat sinabi ang mabigat na salita sa iyong ina. Wala rin siyang dapat pababain sa kusina. Nagkamali ako, nanahimik ako. Ito ang unang beses na nagsabi ang Lola Sita ng 2 salitang iyon. Nagpatuloy siya, nanginginig ang boses. Natatakot ako na malaman ng mga tao ang aking nakaraang buhay. Nangutang ako, nabigo, nahiya, kaya palagi akong nagpapakita na mataas ang aming katayuan para matakpan ang hiya. Tahimik akong nagtanong, ngunit bakit kailangang gawin iyon sa aking ina? Lumingon siya sa akin, namumula ang mga mata. Dahil nainggit ako sa iyong ina. Nagulat ako. Nainggit sa alin po? Dahan-dahang huminga si Lola Sita. Nakita ko na siya ay mabait, nagmamahal sa anak, nagmamahal sa apo. Ako naman ay hindi, kaya ang mga iyon. Hindi ako maingat at malambot, kaya nararamdaman ko na parang salamin siya para sa akin at nakikita ko ang aking kakulangan. Namatay ako sa kumukamusta. Pagkatapos ng lahat ng taon ng hidwaan, ang ugat pala ay ang pagmamahal sa sarili ng isa. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kamay ay nanginginig. Alam ko ring hindi mabuti ang aking pagtrato sa iyo sa nakakaraan, ngunit hindi ko inakala na umaalis ka pa. Pinagmasdan ko ang kulubot at katandaang mga kamay niya, ngunit sa unang pagkakataon, wala itong hawak na kapangyarihan. Marahil na, ngunit malinaw akong nagsalita. Hindi pinalayas ng Lola ang sarili ko, ang katahimikan ni Daniel ang nagtulak sa akin na gumawa ng desisyon. Ipikit niya ang mga mata at huminga ng mabigat, isang buntong hininga na parang nilabas ang kalahati ng kanyang buhay. Si Daniel ay tumingin sa aming dalawa mula sa labas. At doon ko na nakita si Lola Sita na hindi na nakatayo sa itaas, hindi na may pagmamalaki, hindi na nagpupumilit, isang inang inatake ng sariling buhay ang pagkilos. Kung gusto mong humingi ng diborsyo, hindi kita sisihin. Naramdaman ko ang tulong sa aking dibdib kahit dati ko nang inaantay. Ang direktang pagsambit pa nito ay masakit pa rin. Nagtanong ako, sinasabi ninyo iyan dahil gusto ninyong masaya ako o dahil natatakot kayo sa duluan? Agad siyang sumagot ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa sarili mo, dahil hindi ko makuha ang aking anak para sa iyo. Nanahimik ako, alam niya ang totoo. Sa unang beses ay nakita ko siyang hindi na nasa itaas pa. Walang pagmamalaki, walang pagpupumilit,
isang pag-amin ng isang inang tinulak ang kanyang pamilya sa bingit. Sa labas ng pasilyo, ang boses ni Ate Lourdes ay narinig na nagsisigaw sa telepono. Matagal na siya sa loob siguro, sinasamahan siya ng manugang na iyon. Ako at si Lola Sita ay sabay na tumingin sa pintuan. Dahan-dahang nagpahinga si Lola Sita ng may pagod. Lumabas ka na, anak. Huwag hayaan na gambalain pa sila ang iyong buhay. Tumayo ako. Tinawagan niya ako Maria. Lumingon ako. Mahinahon, ngunit malinaw ang kanyang huling salita. Salamat sa iyo dahil naglakas loob kang nagsalita para sa iyong ina. Lumabas ako sa kwarto. Ang mahabang pasilyo ay puno ng malamig na hangin ng aircon, ngunit hindi malamig ang aking puso. Dahil alam ko ang pinakamataas na hukuman ngayon ay hindi ang mga kamag-anak, hindi ang mga tao sa internet, kundi ang pag-amin ng taong nangsaktan sa iyo. Paglabas ko sa pintuan, si Daniel ay nakatayo doon na naghihintay, namumula ang mga mata. Maria, ano ang sinabi ng nanay ko sa iyo? Direkta akong tumingin sa kanya. Ang bagay na dapat na sana ay sinabi ng iyong ina noon pang maraming taon na ang nakaraan. Lumunok si Daniel, nangangatog ang boses. At ako, bibigyan mo pa ba ako ng pagkakataon? Hindi ako agad sumagot. Matagal ko siyang pinagmasdan ang mga mata ng isang lalaki na nakatayo sa huling hangganan ng kanilang pagsasama. Ngunit ang sagot ay hindi makukuha sa dispensaryong ito. Nakatayo ako sa gitna ng pasilyo ng dispensaryo. Ang hangin ng aircon ay pumasok sa aking likod, ngunit ang aking puso ay mainit-init puno ng mga bagay na matagal nang naghihintay lumabas. Si Daniel ay nakatayo sa harap ko, payat ang mukha. Tathiet ang tingin, parang isang taong naglaho ang buong mundo niya at ngayon ay pinaghahawakan ng dalawang walang lamang kamay. Maria, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Nangangatog ang boses ni Daniel. Matagal ko siyang pinagmasdan, matagal na sapat, para marinig ang bawat naputol na hininga sa pagitan namin. Matagal na sapat para makita sa kanyang mga mata ang sarili ko, isang babaeng nasaktan ng labis at napakaraming beses na sinabi sa sarili na subukan pa ng kaunti. Daniel, dahan-dahan akong nagsalita. Ang pagkakataon ay hindi hihilingin lang. Ito ay itinayo sa pamamagitan ng gawa, hindi ng pangako. Mahigpit na ikinapit ni Daniel ang kanyang mga kamay at binaba ang kanyang boses. Alam ko, magbabago ako. Matatayo na ako para sa iyo. Umiling ako. Hindi para sa akin, para sa sarili mo. Kung tunay kang gustong manatiling magkasama ang pamilyang ito, hindi ko lang kaya ang mabuhay kasama ng isang lalaking lagi sa gilid ng kanyang sariling buhay. Yumuko siya, bahagyang nanginginig ang mga balikat. Lumabas ako ng dispensaryo at tumayo sa silong ng gusali, tumingin sa langit na nagsisimulang magkulay ng gintong takip silim. Isang bahagi ng akin ay nagnanais na magpatawad dahil mahal ko siya ng malalim. Ngunit ang isang bahagi ay hindi makalimot sa lahat ng beses na umiyak ako ng nag-iisa, ang lahat ng beses na pinapababa ang aking ina, ngunit tahimik si Daniel. Ang lahat ng gabi na yakap ko si Bea sa malamig na silid, habang si Daniel ay umiiwas sa lahat ng pag-uusap. Ang isang kasal kung saan isa lang ang bumubuhat para panatilihin sa huli ay kailangan ding bitawan. Lumabas si Daniel pagkatapos ko. Ang boses ay nangangatog. Gusto mo bang maghiwalay? Huminto ako at lumingon. Ang hangin ng hapon ay nagpapalipas ng aking buhok, ngunit ang aking mga mata ay mas matatag kaysa kailanman. Nais ko ang kalayaan para sa aking ina, kalayaan para sa aking anak, at kalayaan para sa aking sarili. Ipikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Isang luha ang nahulog sa puting tile ng sahig. Lumapit ako sa kanya at nagsalita ng malinaw. Kung darating ang isang araw na tunay kang lumago, tunay na naunawaan mo ang kahulugan ng protektahang ikaw at ako ay maaari pa ring maging magkaibigan. Ngunit bilang mag-asawa, hindi na ito maaari. Iniabot ni Daniel ang kanyang kamay para hawakan ako, ngunit banayad ko itong binawi. Iyon ay hindi galit. Iyon ay katapusan. Isang katapusang magaan tulad ng isang buntong hininga. At pati matibay tulad ng isang pintuan na dahan-dahang nagsara. Sa daan pa uwi, naramdaman ko na hindi ako umiyak. Inakala kong ang pakiramdam ng isang katapusan
ay magiging napakabigat, ngunit naramdaman ko lang ang katahimikan. Isang gaan tulad ng pagkatapos mong ibaba mula sa iyong balikat ang isang bag ng bigas na matagal mo nang bitbit. Pagdating sa tarangkahan ng bahay ng aming nanay, si Bea ay tumakbong salubong sa akin. "Mama, nandito na si Mama." "Lola," sabi ng lola, na magaling daw si Bea ngayon. Niyakap ko ang bata at inamoy ang kanyang buhok, amoy ng araw, ng hangin, ng kabataang malinis. Lumabas ang aking ina sa silong, ang ngiti ay matahimik at mabait tulad ng dati. "Maayos ba, anak?" Tumango ako at nagsandal sa balikat ng aking ina. "Nakauwi na ako, nanay. Mula ngayon, ang ating tahanan ay mapayapa na." Hinahaplos ng aking ina ang aking buhok, ang boses ay mainit. "Mabuti na, mahabang daan pa ang naghihintay sa iyo. At kung wala ang lalaking ito, ay darating ang isang taong mas karapat-dapat." Hinawakan ko ang kamay ng aking ina at tumingin sa pagtatakip silim na unti-unting sumasaklaw sa likod ng mga puno ng niyog. Isang kabanata ng buhay ay nagsara. Isang bagong kabanata ang naghihintay kong buksan. At alam ko sa harap ay 3 buhay, ngunit 3 buhay na tunay na nagmamahalan. Wala ng kusina sa ibaba at hapagkainan sa itaas. Wala ng alitan at pagmamalaking nagpapahirap. Wala ng mga gabi ng paglunok ng luha. Ngayon, pinili ko ang kapayapaan. Kapayapaan para sa aking ina. Kapayapaan para sa aking anak. At kapayapaan para sa aking sarili. Kung nakarating kayo sa huling bahagi ng kwentong ito, taos-puso akong nagpapasalamat. Kung naabot ng kwentong ito ang isang bagay sa inyong puso, inaanyayahan ko kayong mag-iwan ng isang komento sa ibaba. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa susunod na kwento,